Naku, kailangan po nyo malaman ito. Dahil sa ating pong monitoring, iba ang galaw ng ibang mga congressman. Hindi sila masaya sa performance ni Speaker Faustino D. Congressman D ng Isabela at ngayon ay House Speaker. At dahil sa hindi sila kontento, ay pati itong impeachment laban kay Sara Duterte ay ginagamit nila na para bang nananakot sila, nambablackmail sila, or naghahanap ng papansin. Alam niyo kung bakit? Alam po ninyo, tinanggal na ng Pangulo ang insertion sa budget ngayong taong ito, 2026, na inapruban noong nakaraang taon. Okay? Walang port barrel, walang PDAP, walang insertion, walang parking, walang kung ano ba mga tawag nila tungkol sa pagsisingit ng budget sa mga congressman at sa mga senador. In other words, dahil sa laban ni Pangulong Marcos laban sa korupsyon, inalis yung mga posibleng pinanggagalingan ng graft in corruption sa flood control at saka iba pang infrastructure project nationwide na nasangkot dyan ay yung mga congressman at senador. Ibig sabihin, binago ng Pangulo at siyempre ng Speaker at ng Senate President ang sistema sa budget. Kaya ngayon, halatang halata mo na ramdam na ng mga congressman at mga senador na nawala yung kanilang maliligayang araw na palakihan ng insertion, palakihan ng allocation, palakihan ng budget na nakalaan sa kanilang distrito at kanilang mga opisina. Ngayon, nawala na yun. Kung merong kailangan ng congressman at senador, i-justify mo kung bakit kailangan niya. Subject for approval ng Malacanang Department of Budget and Management kung merong pondo or merong specific na pondo dun sa ilalim ng General Appropriation Act or National Budget Law. Yan. Ngayon, ang mga congressman ay nagpapahayag na hindi sila masaya kay Speaker. Kasi nung araw, kontento sila na kahit anong gusto nila na ibibigay ng Malacanang sa endorsement o request ng Office of the Speaker. Kung sino man ang naging speaker ng mga nakaraan, ginagawa talaga nila yan. Sa kanila lumalapit ang individual congressman para magpa-endorse at manghingi ng approval ng budget para sa kanilang distrito. Ngayon, hindi nangyayari yan. Kasi wala namang ibibigay kung hindi kasama doon sa talagang budget na inapruban nila at inapruban ng Pangulo. So yung pagkawala ng insertion, allocation, port barrel, at kung ano pang mga tawag dyan, yun ay ramdam na ng mga politiko sa Kongreso at Senado. Yan ang nakikita kong dahilan, observation at opinion ko. Kaya itong ilang mga congressman ngayon, pinipitik-pitik na, inuuga-uga ang upuan ni Speaker D. At winawaringan pa o binablackmail pa na sila daw ay hihiwalay na sa majority. Wow! O yun daw kung impeachment laban kay Sara ay magpakita ng sapat na ebidensya kung gusto nilang tulungan daw, kung kailangan daw tulungan ng ibang congressman. Nakita nyo? Nakita nyo yung mga hugot? Pero kung naibibigay sa kanila, nakatulad ng dati, ang kanilang kaligayahan sa kanilang distrito, kung ano man yun, nako, kampihan yan. Sipsipan yan sa Speaker at sa Malacanang. Pero ngayon, binago na ng gobyerno para mabawasan ang korupsyon. Kanya-kanyang pitik. Kita mo si Congressman Puno, kabago-bagong congressman yan. Deputy Speaker kaagad. Ngayon, yung kanyang partido ang ginagamit, parang nang bablackmail tuloy. Hihiwalay na daw sila. Kung walang tiwala sa kanila, dito sila pinapansin. Ito naman si Tiangco ng Nabotas, hindi umaintindihan kung anong laro. Malapit sa kay Pangulong Marcos, binabanatang matindi si Romualdez. Tapos ngayon, ay si Speaker din ang binabanatan. Hindi mo malaman kung saan lulugar itong mamang ito. So yan po yung gulo. Personal kong opinion at analysis ito. Dahil nawala yung kanilang inaasahan, kung meron man nabawasan o lumiit lang
para sa kanilang kasiyahan sa kanilang distrito, yan ang dahilan kung bakit ngayon ay para bang kunwari independent, kunwari makabayan yung ilang politiko. Nasanay sa matagal ng panahon na lahat ng gusto nila ay naibibigay. Pero ang problema nga, nagkabahit ng korupsyon, scam, at yan ang ipinatigil ng Office of the President. Kaya ngayong taong ito, 2026 budget, dito mararamdaman ng mga politiko. Sila ba'y nagpolitiko, nagkongressman at senador para maglingkod sa bayan? O sila ay nagsenador at congressman dahil lang sa pondo ng bayan? Ay nagtatanong lang tayo at yan naman ho ang malinaw pa sa sabaw ng bulalo na ang kanilang layunin ay nagkukunwari yung iba. Hindi ko nila lahat. Ulitin ko hindi ko nila lahat. May mga senador dyan talagang trabaho lang. Yung mga congressman trabaho lang. Pero meron ho talagang tulisan gustong ibalik yung kanilang masasarap na buhay, marangyang buhay. Dahil maraming komisyon, maraming kickback sa mga allocation ng budget, pork barrel, insertion, allocation, at PDAP ng araw. At yan nga po ang dahilan kung bakit nawala ang bilyon-bilyon o trilyon sa pondo ng bayan. So, ang ginagawa ng gobyerno ngayon, mag-imbestiga, kasuhan, ipakulong ang sangkot at hinold ang pera. Hindi na pwede yung lansam-lansam. Hindi na pwede ang insertion. Hindi na pwede yung palakasan sa budget. At lahat na lang ay nakukontrol ng mga politiko. Hindi na po nangyayari ngayon. Kaya ngayon, umaaray na itong mga ito. Hindi makapag-adjust. Baka siguro yung luho ng buhay nila, lifestyle nila, nagbago na kasi wala nang masipsip doon sa kanilang distrito o sa kanilang opisina dahil nga nawala na ng tuluyan ang gatasan na pera ng bayan. Okay? Again, aking observation at opinion. Kaya kung inyong mapapansin, ang dami nagkukunwari sa Senado at Kongreso na makatao, maka-BBM, maka-coalition daw ng gobyerno, pero pailalim, interview, halatang-halata mo. Matindi ang pangailangan. Halatang-halata mo, napapapansin. Halatang-halata mo, masama ang loob. Kasi nabawasan ang sarap ng buhay. Ayun. Ay, magsakripiso kasi. Hindi lahat ng araw at panahon ay Lunes. May mahal na araw talaga. May summer talaga. May tag-ulan talaga. Ganon ang buhay. Ayan Naku, maging vigilant tayo. Magbantay tayo rito. Maraming tsubibo. Maraming pagkukunwari. Pero tayo magsasabi ng totoo dito sa aking channel. Please like and share ng ating mga topic dito. Wala naman tayong puproteksyonan dito kung hindi ang mamamayang Pilipino at ang pera ng mamamayang Pilipino. Yan ang boss ko. Ang mamamayang Pilipino, hindi kung sino. Yung nagsasabing ako ang boss ko ay gobyerno, hindi. Ang gobyerno ay mamamayang Pilipino. Yun ang boss ko, hindi yung mga nakapwesto sa gobyerno. Tutulong lang tayo pag tama ang ginagawa nila. Pag mali, mali para sa akin.